Okay mga karameboy, magandang umaga sa lahat, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa mantay sulok ng mundo. Kumusta ang paggising sa umaga? Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Panoorin natin ito si Atty. Vic Rodriguez sa kaniyang ipaliwanag tungkol dito sa original na copy galing sa korte. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe Rom Iboy, mga solid Duterte. Pakisubscribe na mga ka-idol. Ito, wag na natin patagalin si Atty. Vic Rodriguez. Ay ating tinalakay ang ginawang kautusan ng Korte Suprema na nagtatakda po ng April 1, 2025 sa Baguio po gaganapin yung oral argument sa isinampa nating kaso, yung petition for certiorari and prohibition laban po dito sa anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional 2025 budget. May advisory po ang Korte Suprema at marami po kasi nagtatanong sa akin, ano na raw ang nangyari doon sa tinatawag nating yung request po nating subpoena na hiningi po natin yung subpoena, na subpinahan yung kopya ng enrolled bill. At bukod po doon, humihingi din tayo na subpinahan sana ng Korte Suprema yung original copy of the General Appropriations Bill. Para po sa nagtatanong, sa magaganap po na preliminary conference sa February 2028, inatasan po ng Korte Suprema dahil tayo po ay nag-file ng motion na mag-issue ng subpoena ducis tecum. Ilabas po yung enrolled bill at ilabas din yung tinatawag nating kopya ng General Appropriations Bill. Ang utos po ng Korte Suprema ay isumite by personal service not later than February 24, 2025 at 12 noon. Ang inaatasan po nila dyan ay ang respondents, yung pong House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House, at pati po siguro yung dagdag ko lang po ito, adjust ko lang ng kaunti dahil mawawala na po pala ng baterya itong ating ginagamit na hiniram na isang unit. So yun po ang kautusan, ito po yung kautusan o advisory ng Korte Suprema na ilabas po ng mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung kopya. Baka hindi malinaw, pakita ko lang ho. Dahil dito sa ating pahina, totoong impormasyon lamang, totoo at makabuluhang impormasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa? Kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Unga ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama kong petitioners. Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outfit, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung miyembro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Ayaw pong magbigay ng kopya yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya at sadyang pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya nito. Bagamat last week ay doon po sa isa nating pagla-live, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma
ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon nun? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga original na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang pirma, yung kopya ng enrolled bill, diyan po sa archive section na ating pong nakita ng ating research team last week, diyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang maipapakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Mahalaga ito, buti na lamang nagsaliksik yung ating team, tingnan natin kung meron silang mailalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado, lumalalim at dumarami ng dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala pong makita. From YouTube FB Eat Abroad, just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed. Should they have filed anything? Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit ang maganda ho roon, meron na nga hong preliminary conference na magaganap sa darating na next week, February 28. At yung hinihingi natin na subpinahan at ilabas, utusang ilabas, yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng General Appropriations Bill, kinatigan rin po ng Korte Suprema. Wow. So dito nakikita natin, dahan-dahan tayo nagtatagumpay, bagamat 65% na po ng 2025 budget had been released by the Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya at departamento. Tinutuloy po natin ito para sa sambayan ng Pilipino. Whether what we're going to have later on is just a paper victory, at least we will be able to have legal and moral victory at hindi na tularan itong baluktot na pagpapasa ng budget sa ilalim ng Marcos administration. So maganda po ito, naiipit po sila, tingnan natin. Kaya ko po ito binabalangka sa ating pagla-live ngayon. Fair warning. Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulungan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob na empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Huwag po kayong magpapabudol. Huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng kahit na sino pang higher ups. Huwag po kayong papayag, maiipit po kayo. Ipit na po ito. Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na receive ng House of Representatives Bills and Index Service blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng higher ups, ilalaglag kayo niyan. Tama. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group, kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila ay miyembro ng technical working group o technical working staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan
ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo. Ayun mga kababayan, mga ka-idol ha, yung nilabas ni Atty. Vic Rodriguez ay galing mismo yan sa korte, no? Original copy yan. Kaya nga, pinapaliwanag niya dyan sa kanyang Facebook, no? Yun. Mga kababayan, suportahan natin. Dapat wag na tayo maghanap ng ibang mga kandidato, no? PDP, laban, team, suka. Wag iboto ang mga team isinusuka. Iyon. Dito tayo, kung sulit ka Duterte, iboto niyo ang PDP laban kung gusto niyo mabago ang ating bansa na ibalik sa dati nga pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Duterte na tayo, mga kababayan. Atty. Vic Rodriguez, maisog, matapang. Ayun, tuloy natin panoorin. Ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Pinalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Vice-Cam report. Yung Vice-Cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at ipakita natin panay blanco. 28 items blanco, nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion pesos. At speaking of, yung tamang pagpapasa ng budget, sagutin ko lamang po ito kay Edward Simbulan. Ano yung sabi ni Edward? Ang bilis ha. I-message mo ulit, Edward. Paano ba ibaba ito? Nabababa ba ito? Okay. Alam ko na. Okay, bababa ko lang. Edward Simbulan. Sandali. Mabuking talaga ang mga kalokohan itong Kasi maganda yung tanong nito. Sagutin natin. Demonyo. Sana siya? Manginayupak kayo. Ha? Nawala eh. Mabubuking talaga kayo ang pinagagawa niyo dyan. Pangluloko niyo sa taong bayan. Okay. Yan, hanap ko na. Marunong na ako mag-scroll down. Buti lang mayroong Atty. Bagamat tayo po'y kaya nating magpaliwanag ng mga bagay na gusto niyong maliwanagan, yung pag-scroll po, hanapin natin mamaya. Kaya, sa darating na eleksyon, breath away, ika nga, makapangyarihan sila sa pera. Hindi naman po pera lang ang sukatan. Kinakailangan patuloy nating ipaglaban ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. Kaya, Prieto Marge Richard, salamat. Kay Rafi Amod na tangkop, Attorney Vic Go, kay Bel M. We support you, Attorney Vic Rodriguez. Number 56 sa Senado, sure na po ang panalo niyo. God bless po. May awa po ang bathala at kung sakaling tayo po'y makakabuti para sa bayan, para sa sambayan ng Pilipino, pahihintulutan po niya na tayo ay makarating sa Senado. Kaya William Canale Zaspa, salamat. Kay Marilyn Rebaula, yes, go, Attorney Vic, laban lang, we are with you. Kaya ito, Edward Simbulan, Attorney Vic, so ba honest, pakisagot po ako, salamat po. Hindi ko naintindihan Attorney Vic, so ba honest, pakisagot po ako. Hindi ko po alam kung anong tanong ninyo, mag-message po uli kayo para masagot po natin. Kay Boy nabudol ako, tapos ang mga pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Boy nabudol ako. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Kay Pretty Vanji, lumalakas na lang loob ng politiko magnakaw kasi kahit mapakulong mo ng ilang buwan ang mga kurakot, di naman obligado ibalik ang mga ninanakaw. Kaya po tayo ay lumalapit sa inyo, humingi na inyong tulong, maghatid po kayo ng bago sa Senado ngayon 2025 at ating niyang aayusin yung mga batas na sa tingin natin tutuldok sa kultura ng korupsyon sa ating bansa. Balik po tayo sa budget, kaya po ako natutuwa dahil sa ating ginawang pagsasalita dito po sa Iloilo Convention Center kasama ang lahat ng barangay captain ng South Cotabato Province ay nagpalakpakan po sila nung sinabi kong buti pa
ang mga sangguniang kabataan. Buti pa ang sangguniang barangay. Marunong umintindi sa diwa ng saligang batas, marunong umintindi sa diwa ng Local Government Code of 1991 sapagkat alam nila na bawal magpasa ng budget taon-taon na merong blanco. Nagpalakpakan po sila, naiintindihan nila eh. Kakubuti pa kayo. Alam ninyo ang halaga ng bawat sentimong ginagastos o gagastusin ng sangguniang barangay at ng sangguniang kabataan. Hindi kayo nagpapasa ng budget na may blanco kahit ang halaga ng blanco ay 1 sentimo. Samantalang itong mga mambabatas na miyembro ng Vice Camp, 28 items blanco, tinatago ang kopya ng enrolled bill. Buti na lang, meron ng linabas na kautusan. Ang ating Korte Suprema, ang sinasabi po nila, respondents, sino po yung respondents? Kundi yung Buti na lang, no? Naglabas na talaga ang kautosan ng Korte Suprema, no? Buti na lang. Sang-ayon sila sa pinahil nila ni Atty. Vic, no? tatlo, yung House of Representatives, yung Senate of the Republic of the Philippines, at ang tanggapan ng Pangulo. Yun po yung respondents sa kaso na ito. Ang sinasabi, respondents are likewise required to submit by personal service not later than February 24. Malapit na po iyan. Sa ano na po ito sa darating na Tuesday? Tuesday po ba ang February? I-check ko lamang ho Ang February 24 ay Monday. So essentially, binibigyan na lamang sila hanggang Lunes bago ho magtanghali na isubmit ang mga sumusunod. Original copy of the 2025 Appropriations Bill and bill po hindi yung batas, bill at original copy of the 2025 Appropriations Enrolled Bill. So ulitin ko, yung ating mga matitinong lingkod bayan na nagtatrabaho sa House of Representatives at miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Group, ganun din sa Senado, yung mga nagtatrabaho matitino ng miyembro ng Committee on Finance at nagsisilbi Technical Working Staff, huwag po kayo magpapagamit. May ipit po kayo rito, may kautusan na ang Korte Suprema. Pag inutusan kayo na gumawa ng peking enrolled bill, wag po kayong pumayag. Meron po kaming basihang gagamitin. Ikukumpara po natin yan, papanagutin po natin lahat ng makakating kamay na nakialam dito sa falsifikado at maanumalyang 2025 budget. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, what happens if they don't comply na ilabas ang enrolled bill? Then they can be cited in contempt or magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Kung i-head on ng Legislative Department ang So yun lang no, mga karomiboy, dito na lang ang aking reaction ngayon dito kay Atty. Vic Rodriguez, no. Sana mapanood ito sa karamihan, no. Itong pinapaliwanag ni Atty. Vic tungkol dito sa utusan ng Supreme Court, no. Supreme Court, no, nagbigay ng kautusan. Yung original copy ay hawak na ni Atty. Vic yung pinapakita kanina. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mga karumiboy, mga kasulid Duterte, pakisubscribe na. Huwag na natin kalimutan ang siyam na senatorial ngayong darating na eleksyon. Team Suka, Team Duterte. Maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pilipino. Mamahalin natin ang bansang Pilipinas, mga karumiboy. Subscribe dyan!